Welcome sa channel. Kamusta kayo? Sa isang artikulo mula sa Love What Matters, tinalakay ang tatlong uri ng pagmamahal na maaaring maranasan ng isang tao sa kanyang buhay. Una, ang idealistic love na kadalasang naranasan noong high school kung saan walang pakialam kung tama o mali ang relasyon. Pangalawa, ang hard love, isang uri ng pagmamahal na puno ng pagsubok, kasinungalingan at manipulasyon, ngunit pinipili pa ring ipaglaban kahit masakit. At pangatlo, ang pangmatagalang pagmamahal na natutunan at natagpuan pagkatapos ng lahat ng hirap, kung saan hindi mo kailangan baguhin ang iyong sarili upang mahalin ng totoo. Ang huling uri ng pagmamahal ay naranasan ni Mark Mangagat, isang 31 taong gulang na Pinoy na ipinanganak noong Oktubre 29, 1986 at lumaki sa Daly City, California. Ang kwento ni Mark ay nagpapakita ng tahimik at simpleng pamumuhay ng kanyang mga magulang na sina Mr. at Mrs. Mangagat, mga Pilipinong imigrante na nagsumikap para sa kanilang pamilya. Ang kanyang ina na si Myrna mula sa La Union ay nagtatrabaho bilang nurse. Bagamat hindi marangya ang kanilang buhay, napalaki nila si Mark sa isang tahanang puno ng pagmamahal at kaligayahan sa loob ng maraming taon. Sa kanilang pagtutulungan, naitaguyod ni na Mark at ng kanyang mga magulang ang kanilang mga pangarap. Si Mark ay nakahanap ng trabaho sa San Francisco International Airport na nagbigay sa kanya ng kalayaan at kakayahang magsarili. Kahit lumaki sa Amerika, pinanatili ng kanyang ina ang koneksyon ni Mark sa kulturang Pilipino at tulad ng marami, pinangarap din ni Mark na magkaroon ng sariling pamilya at tahanan. Habang nagtatrabaho sa airport, nakilala ni Mark si Thunder Shen, isang bagong empleyadong 6 na taon, ang bata sa kanya mula sa Myanmar. Agad na nahulog ang loob ni Mark kay Shen at sa kabila ng kanilang magkaibang kultura, naging maganda ang kanilang relasyon. Madalas silang naglalakbay sa iba't ibang lugar sa San Francisco at sa buong California. At unti-unting naramdaman ni Mark na si Shen ang babaeng para sa kanya. Nang malaman nilang magkakaroon sila ng anak, labis ang kanilang tuwa, ngunit kasabay nito ay dumating ang mga hamon ng buhay. Kailangan nilang pag-isipan ang kanilang mga ipon, ang mataas na halaga ng pamumuhay sa California, at kung paano nila papalakihin ang kanilang anak habang nagtatrabaho. Sa kabila ng mga hamong ito, naging tapat si Mark sa kanyang tungkulin at sa pagharap sa mga responsibilidad bilang ama. Habang nananatiling nakatuon sa kanilang pangarap na mabuo ang kanilang pamilya. Upang suportahan ang kanilang anak, nagpasya ang mga magulang ni Mark na buksan ang kanilang tahanan para sa pamilya ni Mark at Hesien. Tinanggap ni Hesien ang kanilang tulong at sa kabila ng pagiging magkasama sa iisang bubong, nanatili silang may mapayapang pamumuhay. Noong 2015, ipinanganak ang kanilang anak na nagdala ng labis na kaligayahan sa pamilya. Matapos makabawi si Hesien mula sa panganganak, nag-alok ang ina ni Mark na mag-alaga sa bata upang makabalik sa trabaho ang mag-asawa at makapag-ipon. Bagamat dumaan sila sa mga pagsubok, gaya ng kakulangan sa pera, naresolba nila ang mga ito ng mabilis. Ilang taon ang lumipas, nag-propose si Mark kay Hesien at tinanggap niya ito. Habang lumalaki ang kanilang anak, napagpasyahan nilang mag-ipon para makabili ng sariling tahanan. Dahil sa mataas na halaga ng pamumuhay sa Daly City, napagkasunduan nilang lumipat sa Las Vegas para magsimula ng bagong buhay. Sa kabila ng kanilang desisyon, nagpatuloy sila sa pagtatrabaho sa San Francisco International Airport. Maingat na nagtitipid upang makamit ang kanilang pangarap na magkaroon ng sariling tahanan. Pagkalipas ng 3 taon ng pagtitipid at pagsisikap, si Mark, Shen, at ang kanilang 3 taong gulang na anak ay handa na sanang lumipat sa Las Vegas. Suportado ng mga magulang ni Mark ang kanilang desisyon at napili nilang umalis noong Abril 27, 2018. Kasama sa kanilang plano ang opisyal na pagpapakasal pagkatapos nilang maka-adjust sa kanilang bagong buhay.
Noong Abril 25, 2018, matapos ang kanilang huling shift sa airport, magkasamang umuwi si Mark at Sheen upang magpaalam at magpasalamat sa mga magulang ni Mark. Pagdating sa kanilang bahay, tahimik nilang ipinasok ang sasakyan sa garahe, ngunit biglang pumutok ang mga baril at bumagsak si Mark, wala ng buhay. Sa gitna ng trahedya, narinig ni Mrs. Mangagat ang sigaw ni Hishin at agad na tumakbo palabas. Natagpuan niya ang kanyang anak na duguan at walang malay. Bagaman labis ang kanyang pagkalungkot, mabilis niyang tinawagan ang 911 at sinubukang iligtas si Mark sa pamamagitan ng CPR. Pagdating ng mga medic, ipinagpatuloy nila ang CPR, ngunit hindi na nailigtas si Mark. Isinara ng mga pulis ang lugar at agad na nagsagawa ng investigasyon. Sa kabila ng kanilang pagdadalamhati, nagbigay ng salaysay si Shen na nagsabing biglang lumitaw ang isang lalaki mula sa likuran at pinagbabaril si Mark ng maraming beses habang ipapasok ang sasakyan sa garahe. Ang malungkot na kaganapang ito ay nag-iwan ng matinding kalungkutan at maraming tanong sa pamilya Mangagat habang sinisimula ng mga awtoridad ang kanilang paghahanap ng hustisya. Matapos ang trahedya, sinabi ni Shen na hindi niya nakilala ang suspek dahil sa suot nitong maskara at ang madilim na paligid. Kasunod ng autopsiya, bumuhos ang pakikiramay para sa pamilya Mangagat mula sa social media at mga kaibigan. Upang makatulong sa gastusin sa pagpapalibing, lumikha ang mga kamag-anak ni Mark ng isang GoFundMe page kung saan inilarawan siya bilang isang tahimik ngunit napakabait at mahabaging tao na minahal hindi lamang ang kanyang anak at kasintahan kundi pati na rin ang kanyang pamilya, mga kaibigan at pati na rin ang mga estranghero. Noong Mayo 8 hanggang Mayo 9, nagtipon-tipon ang mga mahal sa buhay ni Mark sa Cypress Lawn Funeral Homes sa California upang magbigay ng kanilang huling pamamaalam. Sa huling araw ng burol, emosyonal na inilibing si Mark sa Cypress Lawn Funeral Park kung saan ang kanyang anak na babae ay labis na umiiyak at hindi kayang pakawalan ang kabaong ng kanyang ama. Habang nagluluksa ang pamilya, patuloy at tahimik na nagsagawa ng investigasyon ang mga awtoridad. Sa kabila ng pagsusumikap, tila walang progreso ang kaso dahil walang makapagturo ng motibo at lahat ng nakakakilala kay Mark ay nagsasabing wala siyang kaaway. Sa patuloy na pagsisiyasat, bumalik ang mga pulis sa San Francisco International Airport at sa bahay ng mga Mangagat para magtanong muli. Kalaunan, lumabas sa balita na inaresto si Kevin Prasad, isang 31 taong gulang na katrabaho ni Mark sa airport na tila may kinalaman sa insidente. Nagulat ang mga katrabaho at kapitbahay ni Kevin Prasad nang malaman ang mga paratang laban sa kanya dahil wala silang napansing senyales ng pagiging bayolente. Kahit magkaiba ng posisyon sina Prasad at Mark sa airport, wala silang nakitang anumang alitan sa pagitan ng dalawa. Gayunpaman, sa kabila ng mga testimonya, nagpatuloy ang investigasyon at sinampahan si Prasad ng mga kasong first-degree murder with special circumstances, attempted murder, assault, at conspiracy to commit a crime. Sa korte, nagplead ng not guilty si Prasad at ang kanyang abogado ay nagtrabaho upang makapagpiyansa siya. Ngunit, dahil sa bigat ng mga kaso, hindi siya pinayagan ng judge na makalaya pansamantala. Matapos ang ilang taon, noong 2023, lumabas ang katotohanan sa korte, walang personal na alitan sa pagitan ni Mark at Prasad. Ang tunay na motibo ng pagpatay ay ang paniniwala ni Prasad na si Mark ay isang sagabal sa kanyang plano. Ayon sa investigasyon, si Kevin Prasad na nahulog ang loob sa fiancé ni Mark na si Sien ay nagkaroon ng malapit na pagkakaibigan kay Shen sa trabaho. Mula sa pagiging magkatrabaho, nakuha ni Prasad ang cellphone number ni Sien upang mag-update sa mga isyong may kaugnayan sa kanilang trabaho. Ngunit, hindi alam ni Shen na may lihim na pagtingin sa kanya si Prasad. Sa mga text messages na natuklasan ng mga otoridad, nagsimula si Prasad sa mga tanong tungkol sa trabaho. Ngunit kalaunan, nagsimulang magpahiwatig ng kanyang espesyal na damdamin
sa pamamagitan ng madalas na pagpuri sa kagandahan at ugali ni Sien. Bagaman alam ni Prasad na engaged na si Sien, hindi ito naging hadlang sa kanya dahil naniniwala siyang maaari niyang maagaw si Sien mula kay Mark. Ang paniniwalang ito ang nagdala sa kanya sa madilim na desisyong pumatay sa pag-aakalang ito ang solusyon sa kanyang problema. Si Sien, ang fiancé ng biktima, ay umamin na nagkaroon siya ng palitan ng mensahe kay Kevin Prasad, ngunit iginiit niya na nanatili siyang tapat kay Mark. Nang mapansin ni Sien ang kakaibang intensyon ni Prasad, agad niya itong sinabi kay Mark at nilinaw na wala siyang romantikong interes sa salarin. Ang tanging hangarin niya ay magsimula ng bagong buhay sa Las Vegas kasama si Mark at ang kanilang anak. Nang malaman ni Mark ang tungkol sa lihim na pagnanasa ni Prasad, hindi siya nag-alala dahil kumpiyansa siya sa kanilang relasyon. Matapos magpasa ng resignation si Sien, kumalat ang balita sa kanilang trabaho at umabot ito kay Prasad. Sa desperasyon, nag-text si Prasad kay Sien noong April 24, isang araw bago ang pamamaril, at umamin tungkol sa kanyang nararamdaman. Pilit na hinihikayat si Sien na huwag umalis kasama si Mark. Nangako si Prasad na mas magandang buhay ang maibibigay niya kay Sien at sa kanilang anak, subalit matatag na tinanggihan ito ni Sien na naniniwalang walang kapantay ang pagmamahal nila ni Mark. Ang pagtangging ito ay nagdulot ng matinding selos at galit kay Prasad. Determinado siyang pigilan ang pag-alis ni Sien, kaya noong April 25, 2 araw bago ang nakatakdang paglipat ni Sien at Mark, isinakatuparan ni Prasad ang kanyang madilim na plano. Matapos ang trabaho ni Sien, tulad ng dati, sinundo siya ni Mark. Ngunit ang araw na iyon ay humantong sa trahedya na hindi nila inasahan. Habang pauwi sina Mark at Sien sa bahay ng mga magulang ni Sien, masaya silang nag-uusap tungkol sa kanilang nalalapit na bagong buhay sa Las Vegas. Ngunit sa kanilang pagdating, nang ipasok nila ang sasakyan sa garahe, isang lalaki ang biglang bumaril kay Mark. Sa una, hindi alam ni Sien kung sino ang maaaring gumawa nito, ngunit sa kanyang kagustuhang malutas agad ang kaso, ibinahagi niya sa mga awtoridad na may isang lalaki na may paghanga sa kanya. Ang impormasyon na ito ang naging susi sa pagkahuli ni Kevin Prasad at ang kasabwat nito na si Donovan Rivera. Ayon sa investigasyon, si Prasad ang bumaril kay Mark habang si Donovan na nagmamaneho ng sasakyan ang tumulong sa pagtakas. Sinubukan ng dalawa na magturuan kung sino ang mastermind ng krimen, ngunit pareho silang itinuring na responsable. Sa kanilang testimonya, sinabi ni Donovan na itinuring niyang best friend si Prasad at sa isang hiling nito, ipinamaneho niya si Prasad sa lugar kung saan pinatay si Mark. Ayon kay Prasad, bagaman inamin niyang may paghanga siya kay Sien, iginiit niyang hindi siya ang pumatay kay Mark. Gayunpaman, ang CCTV footage na ipinakita sa korte ay nagpatunay na sina Prasad at Donovan ang sumunod sa magkasintahan at pagkatapos ay si Prasad ang bumaril kay Mark. Ayon sa prosekusyon, layunin ni Prasad na alisin si Mark sa eksena upang mapasa kanya si Sien, umaasang makakabuo sila ng romantikong relasyon habang si Sien ay nagdadalamhati. Matapos ang isang linggong paglilitis, napatunayang guilty sina Kevin Prasad at Donovan Rivera sa pagpatay kay Mark Mangagat. Bagaman hindi pa isinasa publiko ang eksaktong parusa para sa dalawa ayon sa batas ng California, ang first-degree murder ay may parusang minimum na 25 taon at maaaring umabot ng habambuhay na pagkakakulong. The story of Mark Mangagat's tragic death highlights the dangers of unrequited love and the consequences of letting jealousy and obsession take control. It teaches us that true love respects boundaries and the choices of others, while misguided emotions can lead to devastating outcomes. The tale serves as a reminder that integrity and open communication are essential in relationships, and that no one should ever resort to violence in the pursuit of love.
Ultimately, love should bring out the best in us, not drive us to destructive actions.